aton linya, no? Madam Malot Galinsuga mga kasagan, para ikay Mang Ronaton, kung ano ka tinuod nga may nasugad hindi nga mga reports nga ano yan na itong action nga iragin bubuhat. Adi aton linya mga kasangkayan. Good morning po, ma'am. Live kita Bombo Radio, Bombo Lemar, Baguio Mamito po. Hello. Hello ma'am. Good morning po. Good morning, Bombo Lemar. Opo. Ma'am, ano ma'am ka tinodor? Tagalog ko lang. Gaano po katotoo na may lumabas daw po na result sa COMELEC na parang lamang kayo sa kanilang counting 25,000 to 20,000 against kay Mayor Carmen Cari. Oo, lamang ko kay Mayor Cari, 5,193 votes. Opo. Okay. So saan po paano po na nagkaroon ng ganitong counting po? Kung i-check nyo, no? Opo. Na-transmit lang talaga sa national yung 25%. Opo. Kaya nagka-failure of election. Ngayon, Lemon, Opo. na-transmit na lahat. Opo. Based dun sa total transmittal, lamang ako ng 5,193 votes kay Mayor Cari. Opo. Pero paano po yun? Kasi di ba sa baybay may proclamation na doon na si Mayor Carmen daw yung nanalo? Ano po yung mangyayari? Hanggang ngayon, Lemar, no? Isang buwan na ang mahigit. Opo. Wala kami nakuha. Ayaw kami bigyan ng certificate of proclamation sa COMELEC. Kasi 2 araw pagkatapos ng eleksyon, hindi na pumasok si Susan Colemar, ang COMELEC officer ng Baybay. Tapos, kahapon, no, nung napalabas kami na mayroon ako mga supporters na naglagay ng mga tarpaulin na nagpasalamat saka nag-congratulate sa akin. Opo. So, nagpa-announce si Mayor Cari na magpapa-interview daw siya kasama si Susan Colemar. Oo. So, kung gano'n, sabi ko, punta kami lahat sa radyo natin para personal namin makita si Colemar kasi 2 days after the election, hindi na siya nagpakita. Tapos sabi nila, no, may pinapakita sila ngayon na certificate of canvass. Nanalo daw si Mayor Cari sa akin ng 15,000 na boto. Opo. Hindi ka panipaniwala yun kasi hindi nag-transmit yun sa national. Layman, kahit i-check yun sa national. At saka yung certificate of canvass nila, hindi yun pwede kasi illegal ang composition ng Board of Canvassers. Opo. So, paano kami maniniwala sa pinirmahan ng mga Board of Canvassers na illegal ang composition kasi nasa rules ng COMELEC na dapat ang composition ng Board of Canvassers abogada, kasi abogado, no? Kasi city ang Baybay. Opo. Tapos, one from city prosecutor at saka from DepEd. Ang ginawa ni Susan Colemar, no? Ang inappoint niya si Noel Managbanag, registrar ng Baybay, appointed by Mayor Cari. Ang pangalawa, DSWD ng Baybay, appointed din ni Mayor Cari. Nakausap ng isang kasama namin, no, si Loretta Malabanan, yung taga DSWD. Sabi, bakit ka naman tinanggap mo ang pagka-Board of Canvasser? Sabi niya na kinausap daw siya ni Mayor Cari. So, ibig sabihin, no, ang nag-create ng Board of Canvasser, si Mayor Cari, hindi ang COMELEC. So may mga hakbangin na po ba kayo dito sa mga natuklasan ninyo? Oo, kinasuhan na namin ng election sabotage si Susan Colemar, si Noel Managbanag at si Loretta Managbanag kasama ang Team Cari. Opo. Pero ma'am, mabalik tayo dun sa counting ng COMELEC na parang yung lumalabas is 25,000 in favor sa iyo, 20,000 against kay Mayor Cari. So, ano po yung mangyayari? Paano to? Iproproclaim ba kayo? Or may official na ba na statement from COMELEC? Sigurado ako, Lemar, na iproproclaim ako kasi ang botong nakuha ko, 25,651. Ang nakuha ni Mayor Cari, 20,185. Basta lamang ako ng 5,193 votes kay Mayor Cari. At saka ang pinagmamalaki nila ngayon na meron na daw certificate of canvass. Opo. Certificate of canvass na hindi valid yun kaya illegal ang composition ng Board of Canvassers. Paano kami maniniwala at paano namin tatanggapin ang isang certificate of canvass na illegal
pirma. Opo. Pero paano daw nila ma'am nakuha yung data na hinahawakan nila ngayon? Di ba may data kasi na parang labang sila ng malaking votes? Yun ang questionable ngayon. Saan nila nakuha yun? Baka hinulaan nila. Oh. Pero binigyan po ba kayo ng mga ng mga election returns nung during election? Wala kami nakuha wala. PR, kaya nga meron kami 30 na mga DEIs na dinimanda namin ng election sabotage kasi sa hindi nila pagbigay sa amin ng mga election returns. Opo. So may inihain na po ba kayong hakbangin din dito sa COMELEC main office po hinggil sa usaping ito, Ma'am Malot? Oo. Meron na kaming failure of election. Opo. Tapos meron na rin kaming mga kaso against the CARI at saka dun sa Board of Canvassers. So ma'am, paano yan ma'am? Siguro, end of this month siguro, di ba? Mag-oath taking na yung mga nanalo nanalong mga candidates. So, paano yan? Sino yung posibleng mag-take oath ito? Since sinasabi nyo na dapat lamang kayo ng 5,000 votes against kay Mayor Kari. Hindi ko alam kung sino, no? Opo, Ang lakas naman ng loob siguro kung may mag-oath taking pa sa kanila. Opo. Pinakalat nila kahapon, no, na ang lahat daw na magsasabi na natalo sila, ididemandan nila ng sedition. Iyon, oo. So, talagang parang martial law na sa baybay. Imagine, nandaya na sila, talo na sila, tatakutin pa nila lahat ng mga baybayanon. Pag sinabi daw na natalo sila, ididemanda daw nila ng sedition. Ayun. Pero ma'am, di ba ma'am yung result na lumabas doon sa unang result is parang lahat ng line-up ni Mayor Kari is nanalo. So, aside sa lumabas ma'am na COMELEC counting na nakuha ninyo, so may may mga nadagdag ba yung sa line-up ninyo, may pumasok din ba sa mga nanalo? Ang karamihan sa amin, at sigurado ko amin lahat ang mananalo kasi based sa mga survey, no, mula pa ng start ang campaign, Laymar, lahat kami panalo kasi ang mga baybayanon, ang gusto talaga nila change. Okay. Sige ma'am. Anyway, ma-update kami ma'am sa mga susunod na mga update nito na sa nangyaring parang diyan nangyayari sa Baybay City. So, i-check namin kung ano yung mga latest development dito sa kaso ninyo. At siguro din dun sa COMELEC, hingi kami ng copy kung mayroon silang result. Okay. Sige. Laymar, maraming salamat, Laymar. Okay. Ma'am, maraming salamat po sa oras na binigay sa Bombo Radio Tacloban. Thank you. Okay. Ma'am Marilu Malot Galinsuga, mga